Daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Chis Escudero po, binanatan ng mga Duterte sa sa termino niya, yung laging panghihikayat o ah, ano yung termino niya, yung pagpipilit na kampihan, no? Humingi ng kakampi o humingi na saklolo dito sa AFP. Napupuna daw po ni Chis Escudero yan. Kaya pinuna niya o binanatan niya. Pag-uusapan din po natin, ito pong si Auntie Claire na binanatan niya na naman si Bato. Pumalag siya ron sa sinabi ni Bato na santo ka ba? Santo ka ba, Miss Castro? Ayan. At iba pa pong balita, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin, no? Ay, yung pa nga po pala, ah, aga ba nagurugur? Sige. Ayan, ulit-ulit. Nakalimutan ko na kung saan na eh. Start ulit tayo Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan mang panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Chis Escudero, binanatan po ang mga Duterte. Dahil po dito sa sinasabi ni Chis Escudero na bakit daw po laging tila hinihingi o kinukumbinsi ng mga Duterte na makialam itong AFP at hinihingi po itong hinihingi po itong lagi parang humihingi lagi ng tulong o idinadamay ang Armed Forces of the Philippines sa kanilang panawagan, no. Pag-uusapan din po natin ito po si Auntie Claire. Ayun po, hindi natin natalakay kanina kaya ngayon natin tatalakayin yung pong sagot niya dito po sa tanong ni Bato na Miss Claire, santo ka ba? So sinagot po yan ni Auntie Claire at syempre may banat pa rin kay Bato. Ayan, tsaka pag-uusapan na rin po natin no, yung isa pong network. Alam nyo, hindi ko po, gusto ko pong tignan uli yung balita ng network. Wala na eh. Yung GMA7, no? Binalita nila, ay nakita ko lang po sa X. Kanina lang, nakita ko na, o kanina ba o kahapon, nakita ko na ayon sa kanilang impormasyon, may mga informante. Yan yung gusto nating gusto nating sabihin na itong mga media, pwede po silang makapag-fake news na sasabihin lang nila may informante sila tapos hindi nila pwedeng pangalanan dahil parang may confidentiality yata yung mga hindi nila pwedeng i-reveal kung sino yung kanilang informante. Pero kung social media po, no, yung nagsabi niyan, kahit sabihin pang may informante at hindi pangangalanan katulad nung si Ka Eric, di ba? Si either contempt yan o sasabihin fake news. Alam niyo po, lagi si Noli De Castro kanina nakita ko rin na ayan po ang mapag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Sa totoo po,
Bakit sino ba yung Palsis na yan? Wala po akong pakialam dyan. Doon lang po ako sa may GMA. Narinig ko kanina eh. Hindi naman, basta narinig ko. Ngayon, gusto ko po, sanang alamin, baka naman pineke lang yung GMA, di ba? Kasi, ang sumunod ng balita, binabalita na ng GMA na nagsabi po yung China na wala naman pong in-applyan yung mga Duterte ng asylum. Hindi po nag-apply. Bahagi po yan ng paninira, no, sa mga Duterte na gusto po nila si Pangulong Duterte na po ang inagrabyado, si Pangulong Duterte na po ang hinuli at isinuko yung soberenya ng Pilipinas, ibinigay ng parang sa silver platter itong si Pangulong Duterte sa ICC. Pero hinahanapan pa rin po nila na sila pa rin ang may kasalanan. Yun na nga, no? Yung pinalalaganap yung nag-a-apply si Pangulong Duterte ng asylum sa China. Nakakatawa po kayo. Kayo na ayaw umalis ni Tatay Digong. Narito po siya sa Pilipinas. Nung hinuli ninyo, wala po siya sa China. No? Effective po yan yung ganyang mga pananaw ninyo kung nahuli nyo si Tatay Digong sa China. No? Logic lang po eh. Sasabihin ninyo na nag-a-apply ng asylum samantalang nahuli nyo, hinuli ninyo nasa Pilipinas. Ang daming kwento, ang daming yung kwento kay Tatay Digong nung nagpunta siya sa Hong Kong. Naroon ako sa Hong Kong eh. Alam po ng mga OFW yun, nag-organize po yung mga taga Hong Kong. Magpapasalamat po kay Tatay Digong yung mga taga Hong Kong. O, yung lahat ng OFW, pasalamat po yun. Salamat Tatay Digong mula sa mga OFW. Dami po, di ba? Nakesyo tumataka sa ICC, nakesyo, alam nyo, ngayon nare-realize ko, no, nung sinabi, wala namang pong hindi naman po nila sinasabihang fake news si Harry Roque. Ilang araw na sinabi ni Harry Roque yan, na yung diffusion, tayo lang yung humingi. Sa atin lang po nagmula yung diffusion, no? Kaya po ngayon, kino-connect the dots ko po, yung nagpalaganap po sila ng chismis na kaya pupunta ng Hong Kong para tumakas sa ICC warrant of arrest, na sinasabi po natin na fake news noon, totoo pong fake news dahil kailan lang ba nagkaroon ng warrant of arrest si Tatay Digong, di ba? Nung pabalik na siya rito. At bakit hulihin? Dahil doon sa diffusion notice. Sino nagbigay ng diffusion notice? Hindi pa po nila pinabubulaanan na yung notice na yun ay binigay ng Pilipinas sa mundo kunwari kung sino po ang makakatulong sa Pilipinas na humuli. Nakita po ninyo? Pilipinas po ang nanghingi ng diffusion notice. Pilipinas din po ang nanghuli para kunwari galing yung notice kaya huhulihin si Pangulong Duterte, galing yung notice sa Interpol, pero sa totoo lang ang nagre-request pala sa Interpol ay Pilipinas din. Tindi, no? Matindi talaga yung mga kalaban natin, eh, no? Matindi rin yung okay. Iniisip ko ngayon talagang gusto nilang pasamain yung mga Duterte. Kayo na nang huli, kayo na yung illegal na ng kidnap. Ha? Hindi po akin to, ha. Ayon po to sa mga matatalinong abogado, si Mijaldea at saka to si Vice President Sara Duterte. Sila po yung paulit-ulit na nagsasabi na kinidnap ninyo si Tatay Digong at dinala sa ICC.
Okay. Kinakailangan po nating ngayon may bago na naman silang kwento. Ang masama na naman yung mga Duterte kasi kaya kaya ganyan daw ang attitude ng mga Duterte, nag-a-apply na ng asylum. Wala pong katotohanan. Sana yung network na nagpakalat niyan, humingi naman kayo ng tawad sa mga Duterte. Putya, nakakulong na. Alam nyo, pasasamain pa nila. Hindi po ba masama sa mga Duterte na matapos yung pagbintangan na pro-China, tapos palalabasin nyo pa ngayon na nanghingi ng asylum? Pag media po nagbabalita, wala po silang pakialam. Kaya mali o tama ang kanilang balita, wala pong parusa. May papatawag ba? Ipapatawag ba yung media na nagpalaghanap? Hindi ko po sasabing GMA at hindi ako sigurado. Kasi narinig ko lang, nabasa ko lang. Di ba? Narinig ko lang po sa X eh. Tapos hindi ko na makita yung video. Hindi ako sigurado kung sino yung anchor, pero sa anchor pa lang eh. Narinig ko eh. Ako mismo nakakita, kaya lang hindi ko po makumpirma dahil wala na. Si Vicky Morales. Meron pa ba kayong link? Kinakailangan magkaroon tayo ng link para bago nila burahin. Alam nyo po, pag nagkamali kayo, humingi kayo ng tawad. Ganun. Yan ang sinasabi namin. Paano nyo isasabatas yan? Di ba? Paano nyo isasabatas yung mga fake news na one way lang? Wala naman akong problema. May sinasabi po rito. Isa po sa chairman ng TRICOM, si Paduano, meron po siyang panukala na ipapakontempt yung mga babanat sa TRICOM. Hindi, no? Babanatan lang yung TRICOM, ipapakontempt na sila. Ito po, House Committee on Public Accounts Chairperson and Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano, bloggers and social media influencers who skip Friday's hearing on fake news not to test the patience. Ay, hindi pala. Iba pa pala yan. Don't force us to cite you in contempt. Iba pa pala to. Yung mga hindi po umattend, ipapakontempt na kayo ni Paduano. Iba pa po yung balita na wag nyo raw titirahin. Ito, warned, attack TRICOM, face contempt. Pag inatake po ninyo yung TRICOM, ayon kay Paduano, kahit wala po kayo sa Congress, ay ipapakontempt kayo. Pucha, matindi. Just to remind you, Section 11 of our internal rules, paragraph F, we will not allow discussions or attacking, insulting this committee hearing after the suspension of this hearing because you will be in violation. We will be forced to cite you for contempt, said Paduano. Ito lang tanong ko, hindi nililinaw ng mga dyaryo. Ewan ko kung bakit ayaw nilang linawin. Ito po bang mga sinasabi ninyong iko-contempt nyo lahat ng vlogger kahit hindi nyo pinatawag? Sinasite nyo ba kami sa Section 11 ng inyong internal rules? Internal rules nyo po yan. Kaming mga vlogger, hindi ko kayo binabanatan. Pero gusto ko na kayong banatan ngayon para matest yung kung kami kalahok dyan. Ayon po sa Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas, mayroon po kaming karapatan na bumatikos. No? Sasabihin nyo, ipapakontempt nyo yung mga taong aatake sa TRICOM. Kung hindi namin nagugustuhan yung nangyayari sa TRICOM, bawal kayong atakehin. Antindi nyo. Daig nyo pa yun. Wala pa kayong batas eh. May batas bang bawal atakehin ng TRICOM? Ngayon ko lang nga yung TRICOM po, pinagsama-sama lang po 3 committee. Bakit bawal kayong atakihin? Yung Pangulo na nga ng Pilipinas, pwede pong batikusin. Ang TRICOM hindi.
Vice President po ng Pilipinas, pwedeng batikusin. Senate President, pwedeng batikusin. Speaker of the House, pwedeng batikusin. Pero ang TRICOM, bawal. Ang sinasabi niya po, after ng hearing, after ng hearing, bawal pa rin silang batikusin. Puta, superpower na kayo. Daig nyo pa yung presidente ng Pilipinas. Ayon sa konstitusyon, pwede kang bumatikos eh. Isa sa karapatan po ng mamamayang Pilipinong bumatikos. Grabe. Just to remind you, mas makapangyarihan pa yung Section 11 nyo kaysa sa konstitusyon ng Pilipinas. Hindi, nasa Section 11 of our internal rules. Yung kanilang internal rules lang. Internal lang pala sa inyo eh. Okay, balik na tayo rito sa ating topic. Medyo nadala lang tayo dyan. Ikalawa, ito po, punta na po natin to. Alam nyo, itong si Chis Escudero, sabi ni Chis Escudero, ito po. Ang headline dito po sa Inquirer.net. Hindi yan. Dito po sa Philippine Star. Ibang balita pala yun sa Inquirer. Sa Philippine Star tayo. Chis hits Duterte clan's attempt to involve AFP in issues. Binanatan po ni Chis Escudero yung buong Duterte clan, no? Si BP Sara kasi yung tinatanong sa kanya, binanatan niya na rin yung lahat na ng Duterte. Bakit daw itong mga Duterte pilit na idinadamay sa mga issues ang mga AFP? Madalas niya raw naririnig na inaaya yung AFP. Alam mo, Chis Escudero, no? Kung ikaw matino kang tao, matino kang Senate leader, ang ipinagpapalagay mo kasi na business as usual yung nangyari kay Pangulong Duterte. No? Wala kang paninindigan bilang Senate President. Pangatlo ka sa pinakamataas na tungkulin. Alam mo ba yun, Chis? Pangatlo ka eh. Pero wala kang say sa naganap. Thank you very much muna kay Miss Accountant XYZ na nagbigay sa atin ng pangkape. Alam mo, ito masasabi ko sa iyo, Chis. Pangatlo ka sa pinakamataas, pero baliwala sa iyo yung ginawa kay Pangulong Duterte. Again, ulitin ko, ayon kay Medjal Dea at saka kay BP Sara, kinidnap siya. Kinidnap yung dating Pangulo ng Pilipinas. Yung ICC na walang jurisdiction sa atin, nakakulong siya ron sa isang foreign entity na walang jurisdiction. Hindi to business as usual, Chis. No? Hindi to business as usual. Mayroon tayong dating Pangulo na binigay at pinakulong sa isang walang jurisdiction sa atin. Kasi yung salita mo parang bakit nyo ba dinadamay yung AFP? Alam nyo, wala nang kakampi yung mga Duterte. Bakit AFP? Sasagutin kita. Ang AFP, ang pangunahing tungkulin ng AFP, tagapagtanggol ng ating teritoryo, tagapagtanggol ng ating soberenya, tagapagtanggol ng mamamayang Pilipino laban sa dayuhan. Tagapagtanggol ng konstitusyon. No? Konstitusyon. Hindi po yung sinasabi niya chain of command daw ang AFP. Correct. Sumusunod sa chain of command ang mga sundalo. Pero extraordinary to eh. Ang ginawa natin, no, ang ginawa ng pamahalaan natin,
yung nasa top of chain of command natin, ipinakulong yung isang citizen ng Pilipino at pinadala doon sa isang international entity na walang jurisdiction laban sa atin. Wala pa pong nangyayaring ganyan na pinahuli mo yung sarili mo, pinahuli mo yung sarili mong mamamayan para dalhin doon. Huwag mong palabasin, Chis Escudero, na ito ay business as usual. No? Bakit hindi mo pinupuna yung paghuli? Ang pinangangatwiranan niya, nag-assist daw yung AFP dahil law enforcement. Law enforcement nino. Kung yan po, law enforcement dito lang po sa Pilipinas, sinabi po ng korte natin, sino nag-utos? Sinong korte? Senate President ka. Sino yung nag-utos sa ating law enforcement agency? May nakalagay ba sa konstitusyon natin na ang pagpapatupad ng warrant of arrest ay magmumula sa mga international body na hindi natin kinikilala? Pinagtatanggol mo, eto kasi ang sitwasyon di ba? Pulis natin, pinagbibintangan po, pinagtatanggol mo yung pulis natin na lawful yung order. Sino ba nag-order sa kanila na lawful? Yung bang order sa kanila ay naaayon sa konstitusyon? Ni wala ngang order yung kahit yung ICC, no? Ipapaunawa ko sa iyo, Chis Escudero, kahit yung ICC sa rules nila, kinakailangan dumaan sa local court. Humihingi ba ng tulong yung mga Duterte sa AFP? Sa paningin mo? Sa paningin mo, bawal hinga ng tulong? Para saan pa may AFP tayo kung hindi natin kayang ipagtanggol yung ating soberenya? Natiyak mo na tama yung paghuli kay Pangulong Duterte? Korte ka ba? Judge ka ba? Yan yung problema Hindi pa nagsisimula yung hearing sa impeachment, pinapakita mo kagad na ikaw ay anti-Duterte. Anong katarungan kaya yung makikita namin sa hearing nyo sa Senado kung ikaw na anti-Duterte ang namumuno sa hearing? Wala pa pong nangyayari. Sa ibang bansa siguro, hindi po mangyayari na ibibigay nila sa hindi nila kinikilala, walang jurisdiction, yung kanilang mamamayan. Sa atin po, hindi lang simpleng mamamayan. Dating presidente at anak. At siya ay ama ng kasalukuyang vice president. Sabi nga, kung kaya pong gawin yan sa dating presidente at sa tatay ng vice president ngayon, pwede na pong gawin sa lahat yan. Tapos, pinalalabas mo pa na masama pa rin yung ginagawa ng mga Duterte. Kanino sila tatakbo? Yun lang, salita lang yun ni BP Sara. Pinalalabas nyo na naman na ang kontrabida na naman si BP Sara na naman. Siya na naman yung nagpahayag. Out of frustration, anong ginawa ninyo AFP? Bakit hindi nyo ipagtanggol yung isang mamamayan ng Pilipino? Yun yung punto ni BP Sara. Dahil kayo yung tagapagtanggol ng Pilipinas. Abstract po yung mga
Kaya kayo nagtatanggol ng teritoryo dahil sa mga Pilipino. Ibig nyo sabihin, halimbawa dyan sa West Philippine Sea, okay lang pinagtatanggol natin yung mga dagat natin, pero pag may kinuha ba ang China na Pilipino, dadalhin nila sa China, hindi pa rin tayo papalag kasi dagat lang yung pinagtatanggol natin. Teritoryo lang ang pinagtatanggol natin. Logic lang. AFP po, kinuhanan tayo ng isang Coast Guard. Kinuha ng mga incheck halimbawa. Okay lang sa atin kasi dagat naman yung pinagtatanggol natin, hindi tao. Hindi tayo papalag, hindi papalag yung AFP. Papalag yung AFP kahit pinakamababang posisyon ng sundalo yung kinuha ng mga Chinese kung sakali. Sa atin, hindi. Ayaw mong pumalag yung AFP, kinuha na yung presidente natin dati. Kung sa dagat naganap yan sa West Philippine Sea, kinuhanan tayo ng isang sundalo. Ano ba pinakamababang sundalo sa AFP? Private. Kinuhanan tayo ng private ng China. Hindi tayo papalag. Papalag tayo. Pero, hindi papalag ang AFP. Papalag ang AFP. Kasi nakuhanan sila ng isang private. Pinapakita ko lang sa iyo. Mas mataas ba yung corporal sa private? Pinapakita ko lang sa iyo, Chis, kung bakit humihingi ng tulong sa AFP si BP Sara. Dahil trabaho po ng AFP yan. Hindi siya papayag na ipakuha, kunin yung isang sundalo. Isang sundalo yun, ha? Ito po, hindi naman simpleng sundalo to si Tatay Digo. Dating presidente to, kinuha. Na walang pag-uutos ng korte. Huwag nyo sabihing legal pag walang utos ng korte. Okay. Tapos, naghinanakit lang si BP Sara, siya na ngayon ang may kasalanan. Yung salita ni BP Sara, hinanakit na yan, hinanakit sa ginawa sa pamilya nila. Naghinanakit siya sa AFP. Tapos nagre-react ka na parang galit na galit ka ngayon, Chis Escudero, sa hinanakit ni BP Sara na bakit walang ginawa yung AFP na tulong, hindi tinulungan, hindi nila, pinamigay nila si Tatay Digong. Bawal nang maghinanakit. At dun pa sa teritoryo ng AFP, correct. Na hindi man lang madalaw ni BP Sara. Masakit kay BP Sara yun kasi sinabihan siya nang may control nun si Torre ng AFP o nung Villamor Airbase na sakop ng AFP. Ngayon, kung wala ka nakikitang mali dyan sa pangyayari, yung hinanakit ni BP Sara, wag nyo munang baliktarin, Chis. Porket magaling ka magsalita, wag mong baliktarin na ang may kasalanan pa ng lahat, mga Duterte. Dahil kinu-question nila bakit walang ginawa yung AFP para ipagtanggol yung dating presidente. Ang sinasabi ni Chis Escudero, bakit laging pinag-aaway yung AFP at pulis? Pinag-aaway ang AFP at pulis? Hindi pinag-aaway. Naglalabas lang ng hinanakit si BP Sara. Inutusan ba ni BP Sara yung AFP? Inutusan niya ba na bawiin si o wag paliparin yung eroplano? Sinasabi mo pinag-aaway, advance yung utak mo. Bakit kaya advance na rin ang utak mo ngayon, Chis? May napupunan na ako kay Chis eh. Una, advance na mag-isip. Ikalawa, hindi na nawawala yung sipon mo, Chis. Nagkakataon lang ba?
Na tuwing may press con ka singot ka ng singot ng sipon. Hindi ko rin alam. Baka naman nagkakataon lang. Hindi ko po makuha talaga bakit si BP Sara na naman ang may kasalanan ng lahat. Alam nyo, bigyan nyo naman ng chance yung mga tao. Nung isang kahapon, hinahanapan ng trabaho ni Auntie Claire na inuna pa raw ni BP Sara yung tatay niya kaysa sa Pilipinas. Utak yan, no? Inuna pa raw yung tatay niya kaysa sa Pilipinas. Kung normal lang mag-isip yan, baka nagwawala na yan eh. Hindi nyo ba napupuna si Chis Escudero? Sana naman walang kinalaman, no? Kasi naging saypunin na eh. Okay, punta na tayo rito kay Auntie Claire sa kanyang banat dito. Alam niyo po, eto hindi po kami nananawagan ng kung ano. Binabalita ko lang yung nangyari. News ito. Ayan, sinisigaw nila ron. BBM resign doon sa Netherlands. Mga OFW doon. Pinaliwanag ni BP Sara, hindi tayo nagpaparesign dahil sa gusto nating mag-resign lang. Kaya natin siya pinagda-drug test dahil walang karapatang mamuno yung mga taong walang kakayang mag-isip ng angkop, mag-isip ng tama, 'di ba? Ayaw ayaw magpa-drug test para once and for all tapos na. Mapahiya na yung mapapahiya. 'Di ba? Pakita mo yan na nag-drug test ka, mapahiya kami lahat ng nananawagan ng drug test. Di okay lang, tatanggapin namin yun. Dahil walang karapatan na mamuno ang isang walang kakayahang mag-isip. Ang isang walang kakayahang mamuno. Putya, binisto na nga kayo ni Auntie Claire eh. Yung simpleng problema ng pagbili ng mura ng mga bigas o ng palay ng mga magsasaka. Kung ano-anong paligoy-ligoy yung sinasabi ni Claire, nakala mo, kayang bilhin ng NFA lahat eh. Yung problema ng kawalan natin ng malalaking infrastruktura, putya, binisto kayo ni Claire na simpleng bagay lang. Wala kayong kakayahan na yung problema ni Pinoy, bumalik na naman. Yung mga right of way. Okay. Ayon po kay Claire, sinagot niya po, hindi pa naalala isang santo eh. Isa lang daw yung santo natin, si San Lorenzo Ruiz. Pinaalala pa ka sa kanya na si Kalungsod ay santo rin. Tama naman daw na hindi sila santo. Wala naman daw nagsabing santo siya. Pero dapat daw humarap si Bato kung valid yung warrant. Putya, advance din mag-isip. May warrant to pares na ba si Bato sa ICC? Baka meron na, nililihim nyo na naman. Bakit yung sinasabi na parang may warrant to pares na si Bato? Kung magtaguman si Bato, no? Sa totoo po, kung magtataguman si Bato, tama yung sinabi ni Bato. Bakit hindi mo pagtataguan hindi ka naman makakita ng katarungan dyan sa mga yan? Hindi nyo nga pinadadaan. Ang pinoproblema ni Auntie Claire, yung salita ni Bato. Si Tatay Digong, binigyan nyo pa ng due process.
Wala ngang due process si Tatay Digong, dating presidente pa eh. Gusto nyo pa sumuko si Bato? At saka bakit hulihin nyo na naman si Bato? Di ba kayo nakikinig sa hearing? Lumalabas sa hearing na mali yung pagkakahuli kay Pangulong Duterte, wala na lang tayong magawa dahil naroon na sa ICC. Alam na nga nating mali na eh. Uulitin nyo na naman kay Bato? Eh, talagang walang makikitang katarungan si Bato. Si Bato na ngayon na may kasalanan dahil nagre-react siya na hindi siya magpapahuli. Si Tatay Digong ba nang hinuli, binigyan nyo ng due process? O bakit uulitin ni Bato? Anong sasabihin nyo? Sabihin mo muna, Claire, na i-due process yan. Paano mo matitiyak? Kaya mo bang utusan si Torre? Mali na nga yung ginawa kay Tatay Digong dahil walang due process eh. Gusto nyo pa si Bato sumuko ulit? Kahit walang due process? Itama nyo muna. Mag-sorry muna kayo na may due process. Idaan sa korte. Hindi nga sila, alam mo, Auntie Claire, hindi nga nagsasabi yung mga tao na mali eh. Ngayon, yung sinasabi niyong valid. Valid kanino? Valid talaga yan dahil may pirma yan ng ICC. Sino ba may sabing hindi valid yung ICC? Ang problema, jurisdiction. Ngayon, kung lahat na mag-i-issue ng warrant of arrest, numero 1 po ang ICC na lumalabag sa warrant of arrest. Bakit? Tanungin nyo si Badong, bakit? Badong, bakit? ICC numero 1 lumalabag. Auntie Claire, makinig ka. Ulitin ko yung sa akin ha. Valid yung ICC, warrant of arrest, sa mga bansang miyembro ng ICC. Pero sa mga bansang hindi miyembro, hindi yan valid. Pag si Tatay Digong pumunta sa bansa na miyembro ng ICC at may warrant siya, pwede siyang ulihin ng bansa na yun. Valid yun eh. Sa atin ba valid? Kinikilala ba natin yung ICC? Naglolokohan na tayo pare-pareho eh. Presidente, hindi natin kinikilala. Si Remulla, ano sinabi? Noon, hindi kinikilala. Ngayon, hindi ko na alam. Nalilito na ako sa mga sinasabi ng mga Remulla. Sa totoo lang po, kay interview lang ni na plinano nila, biglang wala ng plano, biglang chismis lang. Hinihintay ko nga sa hearing, puta, baka si Duterte pa nagpakulong sa sarili niya eh. Lumabas eh. Walang umaamin eh. Ang point lang mga kapatid, valid yan dapat sa mga kumikilala sa ICC. Ngayon, kung may universal na lahat ng mga nag-ICC, lahat ng mga naglabas ng warrant of arrest ay kikilalanin ng buong mundo, ICC yung kauna-unahang hindi tumatalima. Bakit? Inisyuhan ng Russia yan eh, yung si Karim Khan. Auntie Claire, paano mo ito ipapaliwanag? Valid ba yung warrant of arrest ng Russia? Opo. Sa Russian law, valid siya. May standing warrant of arrest yung prosecutor ng ICC. May warrant of arrest si Karim Khan. Auntie Claire, dapat bang isuko ng ICC si Karim Khan sa Russia? Hindi. Dahil hindi nila kinikilala yung warrant of arrest ng Russia kay Karim Khan na siyang persecute kay Pangulong Duterte. O bakit hindi sumusuko si Karim Khan? Kasi walang jurisdiction sa kanya yung Russia. Hindi niya kinikilala yung Russia. Bakit si Karim Khan pwedeng hindi kilalanin yung warrant of arrest ng Russia laban sa kanya? Kasi walang jurisdiction. Bakit tayo ipinilit natin si Duterte dakipin ng ICC? Wala naman silang jurisdiction.
Hindi puwede na kahit sino na lang tao, kahit sinong entidad, kahit na anong grupo mag-i-issue ng warrant of arrest, ibibigay natin yung mamamayan natin. Padaanin nyo man lang sa korte ng Pilipinas. Pag sinabi ng kahit na sa ano na lang, sa Ilocos nyo na lang sana, nag-issue yung taga Ilocos. Kahit very obvious. Iyakan na babadong, di umiyak ka. Gusto mo bang umiyak? Iyak lang. Wala akong pakialam sa'yo. Hindi nyo naintindihan yung iyak at galit. Kung mag-iyakan man kaming mga Duterte, inggit ba kayo? Kung maiyak kami sa galit, kung maiyak kami sa awa, inggit ba kayo? Hindi kayo kasali? Wala kayo? Tagapanood na naman kayo? Center of attraction na naman mga Duterte? Sikat na naman mga Duterte vloggers? Kayo lagi na lang kayo nakatanghod? Lagi kayo nakikinood sa kapitbahay? Para kayong yung mga, para tayo, kayong nung araw, yung mga mahihirap na batang katulad namin na nakikinood sa bintana. Ganun kayo, kayong mga loyalista. Pati mga vlogger nyo. Lagi kayo nakikinood. Kasi hindi kayo nauuso. Kawawa naman kayo.